Magandang umaga po sa inyong lahat para sa ating pagbubulay-bulay at ang mga talatang kukunin po natin ay sa Matthew chapter 5 verses 10 up to 12. Ang sabi rito, "Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil before you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you." So ang ating pamagat sa maikling pag-aaral na ito, mapalad ang mga inuusig. Alam po natin sa Matthew chapter 5, yung Beatitude, na dito yung sinasabing, "Blessed are the meek, merciful, pure in heart, peacemakers." Ngunit pagdating sa verse 10, nasabi dito, "Blessed are they which are persecuted." Mapalad ang mga inuusig. Yung unang part ay parang maganda siya, pero okay man talaga. Ngunit pagdating sa verse 10, kakaiba. Yung sabihing mapalad, pero inuusig. Hindi po siya madali talaga. Kaya lang, alam po natin na even sa ang mundo, may mga inuusig din talaga. Inuusig pwedeng sa kanilang paniniwala. Kahit hindi mga ligtas, ganun din. Pero ang tanong, sino yung tinutukoy dito sa verse 10 na ito? Muli sabi dito, "Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven." Mapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. So ang tinutukoy pa lang dito na kahit inuusig, kung hindi man ligtas, hindi pwedeng sabihin mapalad. Hindi lang yon. Hindi lang basta ligtas, kundi sabi dito, for righteousness' sake. Therefore, hindi pwede yung self-righteousness. At dito, may mga pag-uusig na tinutukoy. Ang tanong, anong klase yon? Ang detail dito ay makita natin sa verse 11. Ang sabi dito, "Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake." So, unang punto rito ay panlalait. Alam natin yung panlalait ay mga abusive words. At sinasabi ito ng Panginoon sapagkat mismo, alam niya yon talaga. At mismo siya, after nitong tinuturo niya ay sumunod na talaga yung iba't ibang panlalait na ginagawa sa kanya. At ganoon din yung sinasabi ng Panginoon dito ay mas naging malinaw sa John chapter 15. Alam natin ba na sa upper room sa mga disciples niya, wala na doon si Judas Iscariote. Sa verse 18, sinabi niya, "Kung kayo ay kinapuputan, alam kong ako muna ang kinaputan bago kayo." And then pagdating sa verse 19, "Kung kayo ay taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan ito. Ngunit alam kong hindi ko kayo taga-sanlibutan sapagkat pinili ko kayo out of the world. Dahil dito, kinapuputan na kayo ng sanlibutan." Verse 11 sabi dito, "Blessed are ye when men shall revile you and persecute you." So, ikalawa dito yung klase, yung pag-uusig. Pag-uusig, hindi lang basta ito salita, hindi lang basta abusive words, kundi mag-harmful actions talaga ito. Which actually nangyari yung sa Panginoon, di ba? Nung siya ay nagtuturo, marami doon, pero isa doon na nasa temple, na talagang siya ay binato, kaya lang ang Panginoon ay nakailag talaga. So muli dito sa John chapter 15, diba, nagtuturo siya, mas nagiging malinaw na intindihan ng mga disciples. Kaya baga sa verse 20, diyon sa John 15, verse 20, nasabi niya, may sinabi dito na ang alipin ay hindi mas higit sa kanyang Panginoon. Kung ako ay inusig, uusigin din kayo. Which ang mga bagay nitong sinasabi ng Panginoon ay talagang nangyari. Ganon din sa, kumbaga, sa kapanahonan natin. At talagang mga Kristiyano ay inuusig. Inuusig dahil sa for righteousness sake. Ang tanong ay, paano kung ako ngayon parang hindi man ako kinakaputan, hindi ako kumbaga inuusig, pero instead,
kumbaga, natutuwa pa sila. Ang problema baka, hindi tayo ligtas. Sabi, ligtas man talaga ako. Pwedeng ligtas, kaya lang, ang ginagawa is for, kumbaga, self-righteousness. Therefore, hindi talaga pwedeng maging mapalad ito. Huli dito ay yung pagpaparatang. Kumbaga, yung accusation. Sabi ko rito, kapag pinagsasabi ng mga hindi totoo, may pagpaparatang na talagang totoo, merong hindi, pero tinutukoy dito yung hindi totoo. Nagsasabihan ng mga lahat ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Kaya lang, hindi lang basta ganon, kundi sabi dito, for my sake, dahil sa akin. Hindi para kung kanino man, kundi para kay Kristo. Pero, may mga blessing talaga ito. At nandito niyan sa verse 12. Sabi ba dito, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Kumbaga, rejoice, hindi lang yun, kundi glad, hindi lang basta galit, kundi exceeding glad. Sapagkat meron itong reward. At hindi lang basta reward, kundi sabi rito, great. Kaya lang, ang sabi dito sa dulo, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. In heaven. Ang problema po dito talaga, karamihan ng tao, kahit mga Kristiyano, ang gusto niya, kung may reward, pwede ngayon. Kung hindi man ngayon, bukas, pero habang buhay pa. Pero ang tinutukoy dito is sa langit. Therefore, nagtuturo ito ng faith, hope, nagtuturo ng patience, nagtuturo talaga ito ng mga bagay na hindi nakukuha sa lupa, pero nandoon sa langit. Muli, sa Matthew chapter 5 verse 10, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. So tayo ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat sa iyong salita. Linisin po, Panginoon, ang puso namin. At dalangin po namin na palakasin po, Panginoon, patatagin po yung Panginoon. Lalo na sa mga pangyaring ito, Diyos. Sa iyong mga anak ay talaga may mga pagsubok, may mga pag-uusig. Pero salamat sapagkat ikaw po nagbibigay ng lakas sa amin, Panginoon. Dalangin po namin na bigyan po kami ng yung faith na kailangan po namin sa buhay namin ito, Diyos. Salamat. May mga bagay na hindi po namin makukuha sa lupang ito, pero may mga pagpapalang nandoon sa langit. Salamat po, Diyos. Itong dinadalangin namin in Jesus' name. Amen.